Bising-busy na si Theodore dahil inaasikaso nito ang nalalapit nilang kasal. Hindi na niya pinatulong si Portia sa malakad dahil ayaw niya itong mapagod. Lalo pat napapansin niyang parang nahihirapan ito sa pinagbubuntis. Kasama nito si Genggeng dahil nag-aasikaso rin ito kasama ang wedding coordinator at organizers. Isinsend na lang sa kanya ang mga details at pinapapili siya. Si Genggeng naman ang tagatingin sa site. Nasa labas siya at nakaupo sa maliit na bench. Gusto niyang umupo roon dahil nasa silangan at may mga nakatanim ding bulaklak. Nakangiti siya habang haplos-haplos ang mambak na niyang tiyan. 4 months na ang kanyang tiyan. 5 buwan na lang at mangganganak na siya. Hindi niya pa rin masabi kay Theodore ang sitwasyon niya. Patuloy siya sa pagpunta sa klinik ng doktor niya. May mga times na na-attempt siyang sabihin ito sa binata subalit nag-aalangan siya. Baka magbago ang isip nito at ayaw na siyang pakasalan. Huminga siya ng malalim at napakunot noon nang makita ang babaeng papalapit sa kanya. Napatayo siya nang makitang si Maggie iyon. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa babae. Malungkot na tiningnan naman siya nito saka ang kanyang tiyan. Napalunok naman si Portia. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi naman siya pwedeng humindi at baka saktan siya nito. Tumungo na lamang siya at bumalik sa pagkakaupo. Umupo naman ito sa tabi niya at malayo ang tingin. Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. I was immature, seryosong sambit nito. Natahimik ito at napatingin sa kanyang tiyan. You're pregnant, she stated. Tumungo lamang si Portia at hinawakan ang kanyang tiyan. Pinuprotektahan niya ang bata sa loob at baka may gawing hindi maganda si Maggie. Lion lang ba ang gusto mong sabihin sa Kin? Tanong niya rito. Nanlaki ang kanyang mata nang lumuhad ito sa paanan niya. Anong ginagawa mo? Portia please, ibigay muna sa akin si Theodore. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nasa critical condition na si Lolo. Huling-hiling niya na may kasal kaming dalawa. Please naman maawa ka naman sa Kin. Magkakaanak ka na hindi pa ba sapat yan sa'yo? Anito at umiiyak na. Maggie ano ba ang pinagsasabi mo? Kinakabahan siya rito. Hinawakan nito ang kamay niya at desperadang nagsalita. Kung hindi mo siya ibibigay sa Kin, magpapakamatay ako. Anito at mabilis na kinuha ang kutsilyo sa bag nito. Maggie, tarantang wika niya at napatayo. Lumayo siya rito at halos lumabas na ang kanyang puso sa sobrang kaba. Huwag, Maggie please, aniya rito. Mahal na mahal ko si Theodore, Portia. Please, ibigay mo na siya sa Kin. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Ibigay mo na siya, pagmamakaawa nito. Napapuna si Portia sa tumakas na luha sa mga mata niya. Hindi mo naman kailangang gawin to Maggie, ang daming magmamahal sa iyo riyan. Huwag mong hayaang umikot ang mundo mo sa kanya. Hindi ako makikipagtalo sa iyo kung sino ang mas mahal ni Theodore. Kahit ngayon lang, isipin mo naman ang mararamdaman ni Theodore. Kung talagang mahal mo siya hindi mo gagawin to. Kung mahal mo siya hindi ka magiging selfish, hindi mo siya dapat pinipilit sa isang bagay na ayaw niya. Ako ang mahal niya, nakikiusap din ako sa iyo, huwag mo namang sirain ang pamilyang binubuo namin. Huwag mong kunan ng ama ang anak ko, mahinahong smibit niya. Paano ako? Kailangan ko rin si Portia. Mamamatay ako kung wala siya, giit nito. Malika, lalo mo lang masasaktan ang sarili mo kung ipagpipilitan mo ang sarili mo sa kanya. Mas gugustuhin mo na lang na mahalin siya sa malayo kaysa pikatin siya. Kaysa pilitin siya sa isang bagay na hindi niya gusto, kahit sabihin ko pang magpaparaya ako para sa'yo, sa tingin mo lalapitan ka niya. Sa tingin mo mamahalin ka, lalo ka lang niyang kamumuhian. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo, masasaktan ka lang lalo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, aniya dito. Natigilan naman si Maggie at humagulgol. Hindi ko kaya, sagot nito. Nilapitan naman ito ni Portia at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mabuti kang tao. Alam kong hindi mo gustong mangyari ta. Please Maggie, huwag kang magpapadala sa masama. Isipin mong mabuti ang lahat. Ang totoong pagmamahal ay mapagparaya. Kung ayaw sa iyo ng tao ay huwag mong pilitin. Kung mahal ka, hindi mo kailangang habulin lalo na kung ayaw magpahabol. May mga bagay talaga na hindi para sa teen, paliwanag niya rito. Nakakainis ka na, Portia. Lahat na lang. Lalo akong nagagalit sa iyo dahil sa kabila ng mga ginawa ko bakit ka pa rin mabait sa Kin.
Bakit kailangan mo akong tretuhin ng ganito? Dapat inaaway mo ako. Dapat kinaladkad mo ako palabas. Dapat sinumbong mo na ako ngayon kay Theodore, sigaw nito sa kanya. Ayaw na ayaw ko sa mukha mong nasawa sa Kin. Hindi mo ako dapat kawan kung hindi mo kayang ibigay sa Kin si Theodore, dagdag pa nito at sumangot. Huminga ng malalim si Portia at malungkot siyang nginitian. Kung sana pwede lang Maggie. Pero mahal na mahal ko si Theodore. Ipagdadamot ko siya sa iba para hindi siya mawala sa Kin. Mahal niya rin ako, iyon ang kaibahan. Hayaan mo na kami, please. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan na lang ako sa mundong to kaya sana ibigay mo na sakin to. Huwag mo na kaming guluhin pa, mahinang sambit niya. Napaupo siya sa Bermuda grass at hindi na rin napigilan ang sarili na maiyak. Natigilan naman si Maggie, nakakunot ang noo nito. What are you saying? Naguguluhan itong tanong. Huminga ng malalim si Portia at malayo ang tingin. Kamakailan lang nalaman kong may sakit ako, sagot niya rito. Lalo mamon kumunat ang noo ni Maggie. May sakit ako sa puso. Buti sana kung heartbreak lang kaso hindi. Nasa early stage pa ako sa disease ko sa ngayon dahil nalaman kaagad ng doktor. But who knows? Kwento niya rito. What? Nilingon niya ito at sunod-sunod na ang pagtulo ng luha. Ngayon niya lang hinayaan ang sarili na mag-breakdown. Ang hirap dahil araw-araw akong nagkukunwaring walang nararamdaman. Araw-araw akong patagang umiinom ng gamot ko, dagdag niya pa. Marami namang paraan diba? Anito, tumango naman si Portia at huminga ng malalim. Oo, pero nahihirapan ang doktor ko dahil buntis ako. At risk ang pregnancy ko sa mga medications kaya nahihirapan ako, sagot niya. Alam na ba ni Theodore? Umiling naman si Portia at hinarap si Maggie. Please, huwag mong sabihin sa kanya. Natatakot ako, saad niya rito. Marami namang may sakit na ganyan, mas nauna pa nga ang mga asawa nilang namatay, anito at tila pinapagaan ang mood. Natawa naman si Portia habang lumuluha. Maggie, huwag mo akong kainggitan, dahil walang nakakainggit sa Kin. Pakiramdam ko anytime ay mawawala na ako. Nararamdaman ko na ang ilang symptoms at hirap na hirap akong magkunwari kapag kasama ko sila. Natatakot akong malaman nila at malungkot sila sa sitwasyon ko, paliwanag niya nito. Maraming pera si Theodore, kaya kanyang dalhin sa ibang bansa at ipagamot sa mga magagaling na doktor, sambit nito. Umaasa rin ako Maggie, lagi kong pinapanalangin na sana bigyan pa ako ng mahabang buhay dahil gusto ko pang makasama ang anak ko. Pero hindi ko hawak ang buhay ko, aniya rito. Napapik na lamang si Maggie. Kailangan mong sabihin kay Theodore ang totoo. Magagalit siya kapag huli na niyang nalaman to, wika ni Maggie. Umiling naman si Portia. Huwag kang mag-alala at inaalagaan naman ako ng doktor ko. Sinusunod ko rin ang mga bilin niya. Ang importante sa Kin ngayon ay mailuwal ko ng maayos at healthy ang anak namin, sambit niya rito. Oh God! Ani Maggie at napahawak sa kanyang noo. Tila hindi mahanap ang dapat na sabihin sa kanya. Maggie, hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo kay Theodore. Dahil habang buhay ako, confident akong hinding-hindi niya ako iiwan. Plano ko nga sanang umalis na lang at mamuhay ng tahimik sa probinsya namin. Hihintayin kong doon na matapos ang buhay ko kaso alam kong hindi siya papayag. Babalik ta rin niya ang mundo mahanap lang ako, aniya rito. Huminga naman ng malalim si Maggie. Alam mo, kaya siguro inggit na inggit ako sa'yo. Kasi nakahanap ka ng lalaking ibibigay lahat sa'yo, lalaking mahal na mahal ka. Lalaking tanggap ka kahit ano at sino ka pa. Nakikita ko kung gaano ka pahalagahan ni Theodore at gusto ko rin ng ganoong lalaki. Gusto kong maging akin siya. Gusto kong maging masaya kasama siya. Hindi ko naisip na kaya niya ginagawa iyon dahil mahal na mahal ka niya, malungkot nitong sambit. Gusto ko rin ng ganoon. Gusto kong maranasan na minamahal at pinapahalagahan, dagdag nito. Darating iyon Maggie, hindi mo siya dapat hanapin, ipinagdarasal iyon sa Diyos. Kusang darating ang lalaking magmamahal sa iyo kung hiniling mo sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang para sa iyo. Kaya huwag na huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang tao. Dahil ang pagmamahal ay hindi dapat pinipilit, aniya rito. I'm sorry Portia, sobrang naging desperada ako, sarili ko lang ang iniisip ko. Nasanay kasi akong makuha lahat. Simula nung nawala ang parents ko lumaki na ako kasama si Portia. Spoiled me a lot at lahat-lahat ng gusto ko nabibigay kaagad.
Hindi matanggap ng ego ko na may mga bagay na hindi ko kayang maging akin, sambit nito. Kung may isang bagay man akong na-realize sa buhay kong tumagi, iyon ay ang maging thankful at maging masaya sa mga nangyayari. Dahil lahat ng ay pansam na tala lamang. May hangganan din, aniya rito. Ayaw kong makipag-usap sa iyo, direktang wika ni Maggie. Natawa naman si Portia. Bakit? Pakiramdam ko na mamaalam ka na, sagot nito. Napailing na lamang si Portia at napahiga sa damuhan. Nakatingin sa itaas at ipinikit ang kanyang mga mata. Hoy, okay ka lang. Mapapatay ako ni Theodore kapag may nangyaring masama sa iyo. Hindi ko na kayang magtrabaho ulit, anito. Nilingon naman ito ni Portia. What do you mean? Tanong niya rito. Naalala mo ba yung kagagan ko? Iyong nilagyan ko ng drugs ang kape niya. Sagot nito. Kita niya pang bila nahihiya ito. Nahiya ka pa, nangyari na, hindi ka na dapat mahiya, aniya rito. Napaikot naman ni Maggie ang mata niya. Leon nga, pinutol niya ang business agreement nila ni Lolo. Tumagilid ang company kaya napilitan akong magtrabaho ng magtrabaho. Nireklamo niya pa ako at kinasuhan, saad nito. Ha, gulat niyang saad. Bakit? Hindi mo alam. Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya, wala siyang nabanggit sa kin, sagot niya rito. Pailalim talaga tumira si Theodore. Kinasuhan niya ako buti na lang nadala sa pagmamakaawa ko, aniya rito. At pumunta ka pa rito para makulong ka na. Asik ni Portia. Pasensya ka na, masyadong clouded na ako ng hate kanina. Feeling ko kasi sobrang dami ng masasamang nangyari sa buhay ko. It's too much. Ikaw ang sinisisi ko. All this time, ako naman ang may problema. Ako lang din naman ang may gawa, sambit nito at napabuga ng hangin. Ang swerte mo sa kanya Portia. Talagang ipinaglalaban ka niya, ginagawa lahat para sa iyo. Siguro hindi lang iyan ang ginawa niya sa mga taong nagkasala sa iyo. Narinig ko pa nga na may pinasara siyang business na related sa agriculture, wika nito. Natigilan naman si Portia, she's pretty damn sure na sa pamilya iyon ni Tim. Magalit ka na kung magalit pero sa ginagawa niya ay lalo pa akong nagkagusto sa kanya. Red flag absorber ako at wala akong magagawa, anito. Ikaw naman ang red flag hindi si Theodore, sabat ni Portia. Bumusangot naman si Maggie, napangiti si Portia at huminga ng malalim. Maggie, lagi mong tatandaan, mawawala tayo sa mundong to. Hindi natin alam kung kailan lang tayo. Huwag na huwag mong sasayangin ang buhay mo sa walang kabuluhan. Ang dami ko pang gustong gawin, ang dami kong gustong puntahan, pero limitado na ang lakas ko. Unti-unti ko na ring tinatanggap na may mga bagay na hindi ko na magagawa pa. Kaya habang humihinga pa ako, habang lumalaban pa itong puso ko, gusto ko na lang maging maayos ang lahat. Gusto kong bago ako lumisan, walang masyadong malulungkot. Aalis ka ngayon? Tanong ni Theodore sa kanya. Tumango naman si Portia at nginitian ng tipid si Theodore. 3 times a week ba ang schedule ng prenatal mo? Tanong pa nito, mukhang hindi ito kumbinsido. Alang-inang tumango naman si Portia rito. I'll go with you, gusto ko ring bumawi sa inyo ni, baby. Lalo pa at ilang check-ups na ring wala ako, wika nito. Hindi, okay lang, ani Portia. Napakunot noon naman si Theodore sa sinabi niya. Why? Tak ang tanong nito. Natigilan naman si Portia at alang-inang nginitian ito. I mean, baka busy ka. Baka marami ka pang trabaho. Okay lang sa kina ako lang muna. Alam kong sobrang busy mo sa trabaho, paliwanag niya rito. Tiningnan naman siya ni Theodore at ilang saglit pa ay huminga ng malalim at nilapitan siya. Okay, anito. Niyakap naman ito ni Portia at hinalikan ang tungki ng ilong para hindi na magduda pa. I feel uneasy. Are you hiding something from me? Yusisa nito sa kanya. Ha? Wala no, kinakabahang sagot ni Portia. Sige na, baka malate ka pa sa lakad mo. Kinuha niya ang bag ni Theodore at tinulak na ito palabas. Ayaw mo siguro akong makita no? Ani Theodore. Hindi no, mail late ka na. Hindi ka ba nagsasawang tingnan lagi ang mukha ko? Natatawang sambit ni Portia. Hinila naman siya ni Theodore at hinipit. Alam mong hinding-hindi mangyayari yan. I love you so much my Portia. I can't wait to marry you next week, sambit nito. Napangiti naman si Portia, talagang minadali ng binata ang kasal nila. Papasan pero grande naman iyon. Alis na ako, mag-iingat ka sa lakad mo.
Pedro will be here, saad nito. Aayaw pa sana si Portia pero baka magtaka na ito lalo. Sige, salamat, mag-iingat ka, I love you, wika niya at kumaway na rito. Nang makaalis na ito ay saka naman siya nag-prepare. Napaupo siya saglit nang maramdaman ang pag-ikot ng paningin niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pakiramdam niya ay nasa lalamunan na lang niya ang kanyang hininga. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang sarili. Ilang minuto rin iyon bago bumalik sa dati ang kanyang paghinga. Napahilot siya at nailagay na lamang ang kanyang kamay sa kanyang noo. Pinagpawisan siya ng malamig. Kaunting kilos lang pagod na agad siya. Tumayo na siya at nagbihis. Nang makababa ay nakita niya si Genggeng na nagva-vacuum. Oh, Portia, may check-up ka ngayon? Tanong nito. Oo, meron, sagot niya. Samahan na kita, nakangiting sambit nito. Huwag na, okay lang ako, sagot niya rito. Pero, okay lang ako, huwag kang mag-alala, nakangiting aniya. O sige, nandyan naman si Pedro. Huwag kang magpagudha, bilin nito. Tumango naman si Portia at umalis na. Habang nasa biyahe nga sila ay ramdam niyang humihina ang tibok ng kanyang puso. Nung nakaraan ay nagpapalpitate, ngayon naman ay bilang na bilang niya ang tibok. Nang makarating sa hospital ay kaagad na tiningnan niya ang driver. Pakihinti na lang po ako rito, nakangiting saad niya at bumaba na. Napahawak siya sa wall ng sumikip na naman ang kanyang dibdib. Ano ba ang nangyayari? Aniya at umupo na muna saglit. Uminom siya ng tubig at kahit papaano ay naging okay naman ang pakiramdam niya. Naglakad na nga siya at dumiretso sa opisina ng doktor. Kaagad na binati siya nito. May kasama itong doktor din na mukhang bata pa. Good morning Miss Suarez. Ito nga pala si Dr. Angelo, siya yung tinutukoy ko sa yung hahawak sa case mo kasama ako, nakangiting sambit ng doktor. Kaagad na nakipagkamay naman si Portia rito. Hello po, bati niya rito. Hi, it's nice to meet you, wika nito. Nag-usap pa sila at umabot iyon ng oras. Ipinapaliwanag ni Dr. Rojas ang sitwasyon niya. Malaki ang pasasalamat niya rito at hindi siya pinabayaan. Talagang tutok na tutok ito sa sakit niya. Kilala itong doktor si Dr. Rojas at napakarami ng awards. Malaki rin ang contribution sa pag-invent ng mga bagong gamot laban sa mga chronic diseases. Hatid na kita sa labas, palabas na rin ako at may pasyente pa akong pupuntahan, sambit ni Doc Angelo. Sige po, sagot niya. Sabay na nga silang lumabas. Papalapit na sila sa sasakyan nang matigilan si Portia. Kaagad na dinaluhan naman siya ng doktor at inalalayan. Nahihilo ka ba? Tanong nito. Tumango naman siya. Ininom mo ba ang gamot mo para sa dugo mo? Tanong nito. Tumango naman siya ulit. Sa susunod na check-ups mo hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kung busy ang husband mo, pwede naman ang kapatid mo or parents mo kung free sila, suhestyon nito. Opo, pasensya na po sa abala, aniya rito. Ngumiti lamang ang doktor at binuksan pa nito ang pinto at inalalayan siyang makapasok. Ingat, anito at isinara na ang pinto. Binuksan ni Portia ang car window at natigilan. Nakita niya si Theodore na nakasakay ng kotse nito sa hindi kalayuan at nakatitig sa kanya. Sobrang lamig ng mga mata at mukhang galit. Napalunok naman siya at parang lalabas na ang kanyang puso sa kaba. Pagdating nila sa bahay ay halos magkasunod lang sila. Hinihintay ni Portia si Theodore na makababa, kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Nang dumating si Theodore ay napapikit siya ng pabagsak nitong isara ang pinto ng kotse. Mabilis ang hakbang na pumasok sa loob. Theodore, dinaanan lamang siya ng binata. Theodore, please, mag-usap tayo, aniya rito. Akmang hahawakan niya ito ng galit na tiningnan siya nito. We should talk, matigas nitong wika at nauna na ring pumasok sa kanya. Naiwan naman siyang natataranta. Natigil siya sa paghakbang nang maramdaman ang kirot ng kanyang dibdib. Isinawalang bahala niya iyon at pumasok na. Tahimik lang si Theodore na nakaupo. What now? Tanong nito. Napalunok naman si Portia at umupo sa kaharap nito. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Cut got your tongue. Asek nito. Nahigit naman ni Portia ang kanyang hininga at naiiyak na siya. Don't tell me you're going to cry. For Pete's sake Portia, he said frustratedly. Halatang ayaw nitong umiyak ang dalaga. Napapiksi naman ito nang sumigaw siya. Theodore sighed heavily and looked at her. Talk, malamig itong sambit.
Iyong nakita mo kanina. Yeah, he's not an old giant. Why are you with him? Mukhang kilalang kilala ka niya at talagang ainul-alayan kapag makapasok sa loob ng sasakyan. Portia, am you cheating on me? Tanong nito. Ha, hindi, sagot niya rito. Why are you stuttering? Napapikit naman si Portia at naikuyom ang kamao. Pumunta ako kanina sa OB mo. I asked her about you and she said sa susunod na buwan pa ang check-up mo. What the hell is going on, Portia? Why did you lie to me? Ano ba ang nagawa ko sa iyo para gawin mo to sa akin? You're hurting me. Nakikipagkita ka ba sa gagong yun ha? Is there something going on between you two? Galit nitong tanong sa kanya. Napapiksi naman si Portia ng saminghal ito. Kumalma ka muna, natatakot na ako, mahinang saad niya rito. Nagka-crack na ang boses nito. Natigilan naman si Theodore at tiningnan siya. Kaagad na lamabot ang ekspresyon nito. Damn it! Anito at napahilamaw sa kanyang mukha. Who's that man, Portia? Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Your pregnancy is at risk pero nagawa mo pa ring umalis. No wonder ayaw mo akong pasamayin kanina, saad nito. Theodore, mahinang aniya. Ba't hindi ka nagsasalita? I'm asking you, anito? Dahil ano? Kababakasan ng frustration ang boses ni Theodore. Naghihintay siya na magsalita si Portia subalit wala siyang narinig. Portia, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ang pagmamahal mo sa akin. Pakiramdam ko binibigyan mo ako ng dahilan para itigil ang kasal natin. Sabihin mo na lang ng direkta sa akin kung ayaw mo sa akin. Kung hindi mo na ako mahal hindi iyong gagawin mo akong gago, wika nito. Napailing naman si Portia, hindi ganoon iyon, naiiyak na sagot ni Portia. Ano nga, sinalubong ni Portia ang tingin ni Theodore at huminga ng malalim. Dahil may sakit ako, mahinang saad niya. Kita niya ang pagkunot ng noo ni Theodore. What? Iyong lalaki kanina ang personal doctor ko kasama si Dr. Rojas, dagdag niya. Kita niyang puzzled ang mukha ng binata. What do you mean? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ano bang sakit na yan at tinatago mo sa akin? Galit nitong tanong. May sakit ako sa puso, sagot niya rito habang nakapikit. Sandaling katahimikan ang lumukab sa kanila. Ibinuka niya ang kanyang mata at sinalubong ang tingin ng binata. Hindi na niya napigil ang umiyak habang nakatitig kay Theodore. Theodore, may heart disease ako. I'm sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa iyo. Nawalan ako ng lakas na magsabi dahil alam kong mag-aalala ka, saad niya. Hindi naman makagalaw si Theodore sa kinauupuan niya. Nakatingin lang ito sa kanya. Ilang saglit pa ay natawa ito ng malakas. Kita niyang namumula ang mga mata nito at tila iiyak na anumang oras. Are you pranking me? It's not good, wika nito. Hindi naman binawi ni Portia ang sinabi at pinunasan ang kanyang luha sa kinuha ang mga papeles sa kanyang bag at ibinigay iyon kay Theodore. Tinanggap naman niya iyon at napahagulgol na. Tiningnan siya nito at mabilis na niyakap ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang saad nito at napasinghot. Nagsihulugan naman ang kanyang luha. Dahil ayaw kong mag-alala ka, sagot niya at napahagulgol. Tahan na, don't cry, alo sa kanya ni Theodore at pinunasan ang kanyang mga mata. Kung hindi kita sinundan kanina, hindi ko pa malalaman na may problema ka. The hell, Portia, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Hindi mo dapat tinatago ang ganitong mga problema, anito at hinaplos ang kanyang buhok. Sorry, sagot niya lang. I love you. I'm sorry sa mga nasabi ko, I didn't mean it. Aalis tayo bukas, puntahan natin ang doktor mo. Manghihingi rin tayo ng second opinion sa kilala kong doktor, saad nito. Tumango naman si Portia. Niyakap siya ulit ng binata at pinakaima siya. Don't worry, gagaling ka. I'll make sure na gagaling ka, anito. Kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Nabuhayan siya ng loob at napangiti rito. Walang susuko, Portia, magkakaanak na tayo. Alam ng Diyos ang lahat. Kung hindi mo kakayanin, hindi niya tayo bibigyan ng supling. Let's hope for the best. Kung kailangan kong halughugin ang buong mundo makakita lang ng magaling na doktor sa puso gagawin ko, anito. Tumango naman si Portia habang patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang luha. Hinalikan ni Theodore ang kanyang noo at niyakap siya ulit. Parehong luhaan ang mga mata. I'm sorry,
paulit-ulit na sambit ni Theodore sa kanya. Portia, sabay silang napatingin sa gilid nang makita si Genggeng na humahagulgol. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Geng, aniya ito, ikaw talagang bata ka, ba't mo naman tinago sa Minha? Alam mo namang delikado ang sakit na yan. Kaya pala ayaw mong sumama ako sa lakad mo ha, asat nito. Ikaw rin pala. Akala ko ako lang ang ayaw niyang sumama, sabat ni Theodore. Natawa naman si Portia at ninitian ang dalawa. Huwag kayong mag-alala sa kin, sinusunod ko naman ang payo sa kin ng doktor. Iniinom ko rin ang mga gamot. Tungkol naman sa ipinagbubuntis ko ay doble ingat kami. Nakamonitor sila sa kin kaya kahit papaano ay hindi ako masiyadong nag-aalala, aniya sa mga ito. Kita niyang tila hindi pa rin kumbinsido. Hinawakan niya ang kamay ni Theodore at nginitian. Magsasabi ako kung may nararamdaman akong hindi maganda. Huwag kang mag-aalala at safe kami ni baby. Marami rin namang nagbuntis na kagaya ko at okay naman ang panganganak nila. Sinigurado rin ni Doc na nandoon siya sa tabi ko kung sakaling manganak na ako. Nag-aalangan pa rin ang ekspresyon ni Theodore at naiintindihan naman iyon ni Portia.